follow the Supreme Court decisions on this matter as a general rule. Okay. And kasi, bakit ganun sir? Ibig sabihin, depende din kasi sa mga nakaupong justices. Depende at kung sa pananaw namin ay tama ba yun o baliwala naman din. Kamukha na rin na impeachment complaint sa Kamara. Nagbotohan pa rin, pero hindi naman naka one-third, so yung resulta pareho lang din. And kanina mismong si Vice President Sara Duterte nag-file din ng petition sa Supreme Court. Kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o aantala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue na maaaring i-bring up ng nasasakdal na si VP Sara. So may sapat na panahon ang Korte Suprema para resolbahan at sagutin ang lahat ng mga isyong ito bago pa man mag-convene ang impeachment court. Sir, you're assuming that there will be a ruling before June 2. But what if there's no ruling by June 2 or by Sinide? Again, the Senate will perform its duty and function under the Constitution unless there is a TRO, a temporary restraining order or a preliminary injunction issued by the Supreme Court. Absent that, we will continue with our duty regardless of the pendency of any case thus filed as of now or that may be filed in the future. Sir, my last question bago ko ipasa sa iba. Meron in the past na mga nagpapa-inhibit. Kapag ka ba meron nag-inhibit, does it make securing a conviction easier? Meaning, bababa yung threshold ng 2/3? Hindi. Ang inhibition ay voluntary sa parte ng sinumang impeachment judge. Nasa sa kanya yon. Hindi pwedeng pagbotohan ng impeachment court yan. Na majority wins, may inhibit ang isang impeachment judge. Hindi ganun yun. Voluntaryo ang pag-inhibit niya at kung siya'y mag-inhibit, hindi mababago yung bilang na nakasaad sa saligang batas kaugnay ng 2/3 vote. So essentially, ang pag-inhibit o hindi pagboto, pagsali, ay bilang pabor sa nasasakdal. Dahil ang kinakailangang boto ay 2/3. Mag-inhibit, mag-absent, mag-abstain, bumoto ng no. Pare-pareho lang ang bilang nun. Papabor yon sa nasasakdal dahil ang binibilang to convict are 2/3 yes votes to convict. Sir, Mag-moderate na lang kayo. hello. Sir, ang Korte Suprema doon sa petition for mandamus, may inihanda na ba ang Senate na sagot? Wala. A comment? Why? Wala. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. So ang Senado mismo, walang ginagawang pagsagot o opinion. Tatayong abogado ng Senado. So hindi po manggagaling sa Senate yung comment para i-submit sa Korte Suprema? Hindi. Bagaman may draft na pin-repair ang legal bilang advisory sa akin, ipo-forward din namin sa Solgen yun, but only for their information and consideration. It's the Solgen before in behalf of the Senate. I have requested already the Solgen to make that representation before the Supreme Court in behalf of the Senate. Sir, ang bayan muna headed by former Congressman Nery Colmenares, today may sasubmit na position paper sa inyong office also seeking or asking Senate immediately sa impeachment court. So, ngayon ba parang tumitindi na yung pressure sa inyo na Si Nery bilang ano? bayan muna? Position paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yon, i-refer ko yon sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, from Ang nakalagay sa shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. 2 buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ang interpretasyon nila ng immediately, yung sa Senado na, ay
lumampas pa ng 2 buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Sir, Pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga suggestion. Last na lang, sir. Kasama doon sa kanilang opposition paper, yung gamitin nyo na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19th Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yon at isa yon sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So, i-considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso, bago impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment, sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinyon para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kaso. Tigan, walang tinitingnan lamang. Next from PTV4, then Marlo. Parang boljak yung mga mic nyo. Clau, yung mic. Hello, good morning, sir. Yes. Sabi rin po ni Congressman Colmenares, under the Senate rules, pwede na raw po kayong gumawa ng preliminary action like impeachment complaint to VP Sara Duterte and giving her 10 days to reply. Personally, I tend to agree with Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. Hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming iklaro sa rules. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil 2 linggo lamang ang sesyon ng Senado pag-resume namin sa June 2 at saka dahil may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Once the proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file yung impeachment, nanawagan na ako at nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami mag-convict. Fairness dictates, nothing less. Morning. Good morning. Nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen Coco regarding dito pa rin sa impeachment. Insisting na yung forthwith dapat, ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment. Nasagot nyo na po ba yun? Hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa Constitution yun. Ang nakalagay, shall proceed with trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nanggaling, di ba? Nung in-interview niyo siya pag-file ng impeachment, hindi na magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial.
Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko, kaya tinawag ng free trial, hindi pa trial yon. Eh di pag trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi free. Di ba? Free trial pa lang yon. So hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer and I know he's a bar top-notcher, so we will nevertheless refer this matter to the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case para naman matimbang at makonsidera yung kanyang suggestion. Kasi para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy nung nakapag-convene na ng may sesyon, tinuloy sa recess, pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman galing sa kampo niya. Naika nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach sa VP Sara at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Unawain ninyo at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. Sir, will you ask the President to have a special session of Congress? No. I said that already because under the Constitution, I can only ask for that with after consultation with the majority and minority floor leaders and with the consent of the Speaker of the House for urgent legislation. You yourselves already know that impeachment is totally different from legislation or the passing of laws. Thank you, SP. Ma'am Camille, then Ma'am Nympha. But just to add, Hello? the Constitution said, a special session can be convened in case of vacancy in the position of President or Vice President, which includes the possibility of impeachment. But still, the framers did not say that the Senate President can can ask for a special session for the purpose of conducting an impeachment trial. That was clearly excluded by the framers of the Constitution, knowing fully well that that situation is possible. So you have to understand, when I'm strictly following the Constitution, it's only for urgent legislation that I can request for a special session. Ma'am Camille. SP, do you foresee a legal challenge if the Senate does not take any action before June? Ano? Do you foresee any legal challenge if the Senate does not take any action before June? Meron na, di ba? Lalo na po tatawid to ng 19th Congress to 20th Congress. Ano po ang possible na kaharapin natin dyan? Kasi Sa ngayon pa lang may nag-file na, hindi ba, ng mandamos? Oh. So we are facing a legal challenge already, which the Solgen will answer and represent us in that case. So, may posibilidad ng may magkakaso ulit sa pagtawid sa 19th at 20th. Posible po. Pero ayoko maghamon at ayoko i-assume. Kung mangyayari man yan, tatayo muli ang Solgen bilang abogado ng Senado. Pero may tanong ako. Doon sa mga nagsasabing hindi tatawid ito, anong gusto nilang gawin namin? Pagdating na June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba i-dismiss na namin to dahil wala na, June 30 na eh. The law as a principle
frowns upon not completing what has been started. Sa simpleng pananalita, kasabihan ika nga ng matatanda, kung ano ang sinimulan dapat tapusin. Prinsipyo yan sa ilalim ng ating batas na umiiral. Wala mang eksaktong probisyon. Pero kung hindi pa rin kumbinsido at nag-iisip pa rin yung iba kung tatawid nga ba ito o hindi, pues sana noon pa nagreklamo sila kaugnay ng mga SET, Senate Electoral Tribunal cases. Yung SET cases na pinoprotesta ang isang senador na nanalo para sa termino ng 6 na taon. Ilang beses nang lumampas yan ng Kongreso. Tumawid ng Kongreso yung mga kasong yan. Nagpalit yung mga miyembro ng SET ng iba't ibang senador. Nagpalit yung miyembro ng SET ng iba't ibang justice ng Supreme Court. May nagreklamo bang hindi tumawid? May nag-question bang hindi tumawid? May nagsabi bang bawal yon? Wala naman. Ngayon, inuunawa ko na siyempre, highly politically charged to, may magko-question palagi. At hayaan natin ang Korte Suprema magpasa at mag-decide. Pero sa parte ng Senado, klaro sa aming isipan na may basehan at batayan ang aming paniniwala at prinsipyo na ito'y tatawid sa Kongreso. Dahil wala dapat sinisimulang paglilitis ang Senado, kaugnay ng impeachment o ano paman na hindi dapat tinatapos. Another question, Senator. Yes, ma'am. Meron pong suggestion si Supreme Court Retired Justice Carpio na if you're going to start it as early as now, pwede daw pong gumawa kayo ng mga polisiya and then yung 10-day na notice para kay VP Sara para po, kumbaga, makita lang po ng taong bayan na gumagalaw within the frame, within the time frame. What is your thoughts on this? Kinokonsidera namin yung kanyang suggestion, pero ulitin ko, ano ba ang posisyon niya? Ba't niya naman dito? Isa ba siya dun sa pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara? Hindi ba ang sagot ay oo? So, bagaman gano'n ang posisyon niya, i-consider pa rin namin yung kanyang suggestion. Dahil isa naman talaga yan sa tinitingnan namin na ililiwanag sa rules. Hindi babaguhin sa rules, ililiwanag sa aming rules. Dahil ayaw na nga naming baguhin na baka magamit palaban sa amin na sabihing binabago lamang yan specifically para sa kaso lamang ni VP Sara. Sir, I have 3 questions. Meron pa? Sir, yung una, ano yung tingin nyo dun sa mga final sa Supreme Court? Whether petition for mandamus or yung para pigilan kayo na mag-impeachment trial, pwede ba talagang utusan kayo na mag-conduct ng trial or huwag mag-conduct ng trial? Ayokong pangunahan ng Korte Suprema. Hayaan nating baliktanawan na lamang ang kasaysayan. Minsan nag-utos ang Supreme Court, TRO, na wag nang ituloy ang impeachment laban kay Chief Justice Davide sa parte ng Kamara. Hindi yun sinunod ng Kamara. Nagbotohan pa rin pero hindi nakakuha ng 1/3. Number 2, nagdesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Chief Justice Corona naman na hindi pinapayagang buksan yung foreign currency deposit account. Nagbotohan ng Senado na sundin yung kautusan ng Korte Suprema. So, magkaibang sitwasyon, magkaibang panahon sa ating kasaysayan, magkaiba ang ginawa ng Kongreso at ng Senado kaugnay sa kautusan ng Korte Suprema. So, sa parte ng Senado ngayon, that will be decided upon by the Senate depending on when the order or an order will be issued by the Supreme Court. So, until lumabas yung Supreme Court ruling, that's the time that you'll meet and decide kung anong gagawin, kung susundin o hindi ang Supreme Court ruling? Para sa akin, susundin dapat yon unless merong miyembro na mag-question at pagbotohan yon. Again, the decision of the presiding officer is not final. It's the decision of the impeachment court as a body that will be final, whether I agree with it or not. Okay. But if you ask me, we should follow the Supreme Court decisions on this matter as a general rule. Okay. And kasi, bakit ganun, sir? Ibig sabihin, depende. Iba't ibang senador na amyendahan ng ilang provision ng impeachment rules. Yung witness box, na, kasi binabadaw Yung yung pa yung witness. dati, hindi pala nakain ng anay. So, yun pa rin ang gagamitin, sir? Oo, yun pa rin.
Next, Sayang naman kung papagawa pa ako ng bago. ano yung ginamit kay ni CJ Corona? Oo. Buhay pa nga siya. Babaguhin lang namin yung barnes kasi nag-iba na yung kulay ng barnes. Okay, next po si Ma'am Myla. Hello, sir. SP. Sir, na-mention nyo kanina, balikan ko lang yung sinabi nyo. Lalim naman ang boses natin ngayon, maganda. Lalaki, sir, ngayon. Habang walang sesyon, wala kayong magagawa. May na-raise, sir, kaninang idea si Senator Coco na pwede daw, sir, mag-convene ng Senate on its own, possibly daw by, majority na of the senators agreeing to it, or pwede daw siya pag-aralan. Kasi daw, sir, bakit daw kailangan hintayin Pwedeng mag-convene on its own as an impeachment court instead of waiting for the president to call for a special session. Hindi ako sang-ayon doon, pero i-consider namin. Hindi ako sang-ayon, bakit? Kailangan in open session i-convene ang court. Kailangan in open session i-refer yung impeachment complaint. Kailangan in open session sumumpa yung mga senador bilang judges. Ngayon, kung gagawin ko yan, tataliwas yata yan sa posisyon at paninindigan ko na buong ingat naming itutuloy ito nang hindi minamadali at walang ginagawang pagkakamali o misstep. Pag ginawa namin yan, parang binigyan mo lamang ng dagdag na namang rason ang nasasakdal na umakyat na naman at questionin yan. Dahil ideya at opinion lamang yan na wala naman tinatayuan talagang provision ng batas. Sir, parang sinasabi niya kasi, yung gagawin yung move naman is not you acting as a legislative body but as an impeachment court. So, parang outside... Asan pa rin nga sa rules yan? Pag ginawa ko nga yan, kung ikaw si VP Sara, kakwestiyonin mo, hindi. Kakwestiyonin mo, di ba? So, ba't ko dadagdagan pa yun? Pero sir, sinasabi mo pwede Sa ngalan na mamadali ito ngayon? not necessarily, sir. No, so, Pero- ba't ko gagawin? Ba't ko gagawin Pero, na sir, pwedeng questionin? Pero the fact, sir, that you said na it may be considered, tama ba? Na pwede makonsider yun. No, I'm referring it to the Rules Committee and the legal team, but I'm answering you based on my opinion. As I said, sa opinion ko, ba't ko bibigyan ng bala at armas ang nasasakdal para questionin yung proseso namin? Why will I go out on a limb on something that's not been tested? Why will I do something that hasn't been done before? Lahat ng sinasabi kong gagawin namin, nagawa na dati ng Senate as an impeachment court o nagawa na ng Senate kaugnay sa ibang function namin kabilang ng SET. Hindi isang bagay na iniimbento ko lang ngayon sa ngalan ng impeachment complaint kay VP Sara, ba't ba siya naiiba? Sir, Hindi siya espesyal. Ang tingin ko hindi espesyal na impeachment to tulad ng mga pinagdaanan naming impeachment complaint. yes, sir, kung hindi magagaling sa inyo, sir, initiative, let's say may majority members na nag-sign ng manifesto, calling you, urging you. That's not under our rules. Well, we can meet here. They can meet here. Majority can meet here. I can even join them. So in short, sir, hindi ka mapipressure kahit ang mga ganong opinion ng majority ng kasamahan mo sa Senate. Yung assumption mo, ang layo na, sumulat pa lang si Coco, minority pa siya, majority ka na agad. Hindi, malayo na yun eh. Ang layo na. Pero sir, nire-raise yung idea na possibility siya. Hindi, it's not something far. Pero, I mean, if he gets the support of the majority members, then that becomes a possibility now. Ang layo na nga eh. Una, minority ang sumulat, ni hindi miyembro ng majority. Sabi ko, hindi ako sang-ayon, pero i-refer ko sa legal team, sa Senate rules, para i-considera nila. Dahil ayaw ko naman baliwalain basta-basta ang opinion ng isang miyembro ng Senado. Pero ang layo naman anong talon mo na biglang may majority, tapos may pressure, tapos magko-convene. Wala pa yun. Wala pa tayo doon. Pag nandun na tayo, at least makakain tayo uli sa labas. Para sagutin ko yan. Next, Amor. Then, palimit na lang po yung questions up to follow-up para po mabigyan ng chance ng ibang magtanong. SP, to clarify po, yung status po ng impeachment now is ongoing yung preparations for the logistics and then dinadraft po yung rules? Dinadraft yung proposed amendments sa rules. Hindi namin dinadraft yung rules. Proposed amendments dahil it's the Senate as a legislative body that should approve the rules. And Not the impeachment court, the Senate.
And ang nagda-draft po, tama po ba yung Office of the Senate Secretariat? Senate Secretary? Yes, the Senate Secretary in conjunction with the legal department of the Senate and in consultation with some practicing lawyers. Ito po yung i-approve on the first day of the session. Ito yung ipopropose namin for approval on the first day of the session. Opo. And SP, pa-specify lang po ng timeline na nakikita nyo po sa ngayon. Kailan yung start, for example, ng pre-trial and yung trial mismo? Depende. Ulitin ko ha. Pag inotorisa ako na ako lang magpadala ng summons na tingin ko pwede at dapat, pero kailangan pahintulutan ng plenaryo, 10 araw para sumagot. Mag-file ng answer. Matapos niyang matanggap yung summons namin. So, kailan niya matatanggap yon? So, gawin mo 2 araw. 10 araw matapos matanggap naman ng prosecution na makapag-file sila ng reply. Kung gusto pa nila mag-file ng iba't ibang pleadings, tagli-5 araw mula sa pagkakatanggap. So, inulit ko, rejoinder, surrejoinder, ad cautela pleadings which can mean anything. Meaning, pwede sila magsagutan hanggang gusto nila. Pagkatapos nun, sangayon sa Rules of Court that has supplementary application to the Senate Rules on Impeachment, not more than 30 calendar days for us to set the pre-trial. Yung pre-trial pwedeng tumagal ng 1 araw hanggang 5 araw. Pwedeng tumagal ng 10 araw. Depende kung gaano karaming mga piraso ng ebidensya ang papamarkahan nila. Pagkatapos nun, doon pa lamang pwedeng mag-set ng trial. So, SP, when is the earliest, in your estimate, na magagawa yung After the impeachment 20th trial? Congress convenes. That's what I've been saying from day one. We will do all of the preliminary matters before trial, before the 20th Congress. But most likely, trial itself will commence once the 20th Congress convenes. Dahil kung hindi, tandaan nyo, matatapos ang term ng 12 senador pagkatapos ng June 30. Yung sinasabi kong palitan ng dokumento, tapos na yung June 30 dun eh. So, 12 lang ang senador. Paano naman kami magta-trial ng 12? And then, siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang 2/3. Diba? So, the soonest time we can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. SP,